verse 25 hanggang verse 26. Okay? Babasahin ko po sa English translation or again sa Tagalog. Sabi po dito in verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino man sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay." Verse 26, "At sino mang nabubuhay ay sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?" Manalangin po tayo. Aming Diyos, maraming salamat po muli sa oras na ito na kung saan ang salita ay aming pagbubulayan at limos po namin ang tulong muli ng banal na Espiritu na pagpalain ang aming pandinig. Lord, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Right, so alam po natin na napakahalaga ang tema ng muling pagkabuhay dito sa bagong tipan. Alam po natin na 50 beses na binanggit po ito bilang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. At makikita po natin po dito kung ano po ang binubunyag nito tungkol sa kapamahalaan ni Jesus at sa pag-asa na kanyang inaalok. At nakita naman po natin sa kanyang mga ministeryo, ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan laban sa kamatayan. At makikita po natin sa pamamagitan ng 3 kahangahangang himala. Dito sa New Testament, merong mga himala po dito na ipinakita at ito po ay mula sa anak ng balo na si Nain, yung pagkabuhay ng kanyang anak. At ganoon din po yung anak ni Jairo, at ito ay nabuhay. At higit sa lahat, yung pinakatanyag, yung pagbuhay kay Lazaro. Yun yung pinakatanyag. At alam po lahat ng mga tao ang istorya pong ito. Pero tandaan po natin, sa ganitong paraan at kung paano itinuturo ang mga himalang ito sa pinakadakilang tagumpay, yung muling pagkabuhay ni Jesus na isang naging makasaysayan at naging pundasyon at ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. At yan po yung pundasyon po natin. Kapag dating sa buhay na walang hanggan na hinahanap ng mga tao ay yung muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya suriin po natin ang malalim na kahulugan, ang mga salita ng ating Panginoong Hesus sa oras pong ito. But before that, ay tingnan muna natin yung settings at saka yung konteksto. Yung tagpo at konteksto ng ating binasang teksto. No? Dito nakita po natin nang dumating si Jesus. Tingnan po natin, dumating si Jesus. 4 na araw nang namatay si Lazaro. Napakahalaga ang detalye ito sapagkat ito ay nakasandig sa tradisyon ng mga Hudyo. Bakit hindi siya dumating ng mas maaga? Kahit mga 3 araw bago pagkamatay ni Jesus, bakit dumating pa ng 4 na araw? Kasi ang tradisyon ng mga Hudyo, yung 3 araw na namatay si Lazaro, sa kanilang paniwala ay ando doon pa yung kaluluwa ni Lazaro. Ibig sabihin, malapit ang kanyang kaluluwa doon sa kanyang bangkay. Ito yung kanilang paniniwala. In 3 days
ay nadundoon pa ang kaluluwa ni Lazaro. Kaya pag dumating ng 4 na araw, wala nang pag-asa na mabuhay pa si Lazaro. Kaya sinadya ng Panginoon yung 4 na araw para hindi mapunta sa kanilang paniwala yung pagpuri doon sa kanilang paniniwala. Kaya ginawa ng ating Panginoon yung 4 na araw para may hayag ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa ganong pagkakataon. Kaya sa konteksto po nito, kapag lumagpas ng 4 na araw o 3 araw o 4 na araw, ibig lang sabihin, ito na yung wakas ng pagkamatay ni Lazaro. Kaya dito, makikita po natin yung isang pambihirang pagpapakita ng kapangyarihan ng ating Panginoon. At kaya nung salubungin ni Marta, si Marta kapatid po ito ni Lazaro. Right? Kaya si Jesus ay ipinahayag niya ang kanyang at dito, nung makita niya si Jesus, ipinahayag ni Marta ang kanyang kalungkutan, of course, maging yung kanyang pananampalataya. Kaya nga sabi niya, Panginoon, kung narito ka, hindi sana namatay ang kapatid ko. Right? Pero hanggang dito lang po ang kanyang nalalaman. Right? Of course, hanggang doon lang yung kanyang perspektibo. Pero naniniwala pa rin si Marta, kaya nga niya sinabi na alam ko, Panginoon, na kahit anuman ang hingin mo sa Diyos, ay ibibigay niya sa iyo. So it means andun niyang kanyang pananampalataya. Kaya dito yung sinabi ni Marta sa ating Panginoon, dito ay sumasalamin ang isang lungkot sa namatayan at dito rin sumasalamin ng isang pagtitiwala. Alam niya na merong kakayahan ang kanyang Panginoong Hesus na magpagaling, right? Magbuhay ng mga patay. Pero hindi niya ito lubos na naunawaan na ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay saklaw niya maging sa kamatayan, laban sa kamatayan. Ayun ang hindi po niya alam. Kaya bilang tugon sa pananampalataya ni Marta, bagamat hindi pa ganap ang kanyang kaalaman, binigkas ng ating Panginoon sa kanya ang kanyang makapangyarihang pahayag. Anong sinabi ng Panginoon kay Marta? Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Mga kapatid, ating tignan kung ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoon kay Marta. Kaya tignan po natin saan nagsimula, ano ang pinagmulan. Of course, si Kristo bilang muling pagkabuhay at ang buhay. At yan ang binanggit ng ating Panginoon at ang kanyang inaangkin. So it means yung pahayag ng ating Panginoon ay hindi lamang nakakaaliw sa mga Kristiyano, kundi ito ay isang banal na pag-angkin at nagpapakilala na si Jesus ay isang tanging Diyos. Tandaan po natin, tangan po niya ang buhay. Dahil during the time, hindi niya sinabi na ako ang magdudulot ng maling pagkabuhay. Di ba? Kasi pag yun ang binanggit niya, ibig sabihin, there's something na wala siyang kakayanan na buhayin ang isang patay. O kaya, maaari niyang, sinabi niya na maaaring ibigay ko ang buhay. Pero sa halip, ang kanyang deklarasyon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ano ang ipinapakita nito? Ano ang pinapamalas dito? Na ibig lang sabihin, kapangyarihan. Meron siyang kapangyarihan laban sa buhay at kamatayan. Kaya dito inahayag ng ating Panginoon ang kanyang ganap na kapamalahan sa buhay at kamatayan. So it means siya ay Diyos. Okay, tandaan po natin, ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng buhay at makapagbabalik nito. Right? Diyos lamang ang makakagawa po nito. Kaya sa pag-angkin ng ating Panginoon, ipinapahayag niya ang kanyang pagka-Diyos na ito ang nagpapatibay ng kanyang pagkapantay sa Diyos Ama. At yan ang po ang sinabi ng Juan
chapter 10, verse 30. Di ba? Kaya pinapakita po dito na siya ay kapantay ng Diyos. Kaya nga sinabi po niya, siya mismo ang muling pagkabuhay. Tandaan po natin, ang muling pagkabuhay ay hindi lamang isang kaganapan o proseso ito. Ito ay natutupad sa pamamagitan ni Jesus mismo. Okay? Ang buhay, physical man o spiritual, ay nagmumula sa ating Panginoon. Pangatlo, na ang ibig sabihin at pinapakita po nito ay yung pagkakilanlan na si Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao. Kaya yung pahayag ng ating Panginoon ay nagpapalakas pa ng pagkakilanlan ni Jesus bilang Diyos sa anyong tao. Kaya nga sa Ebanghelyo ni Juan, maraming beses na sinasabi ni Jesus, ako nga, ako ang buhay, ako ang tinapay ng buhay, ako ang ilaw ng sanlibutan. Kaya ang mga pahayag na ito ay nag-uugat sa banal na pangalan na inahayag kay Moises sa Exodus chapter 3 verse 14, na kung saan sinabi po doon, ako nga si ako nga. So it means, ipinapantay ni Jesus ang kanyang sarili sa Diyos. Now, paano po natin i-apply sa buhay natin ang mga ganitong kapahayagan? Kapag sinabi ng ating Panginoon na ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, it means ito ay paalala sa atin ang tunay na buhay at ang pag-asa ay matatagpuan lamang sa ating Panginoon. Tandaan po natin, hindi lamang basta guro ng katotohanan o tagagawa ng himala ang ating Panginoon, kundi siya ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi po niya sa Juan chapter 14 verse 6, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Right? Walang sino man na makakaroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Now, tingnan po natin, bakit mahalaga ang muling pagkabuhay? Ano ang kabuluhan nito sa atin ng muling pagkabuhay? Tandaan po natin, ang muling pagkabuhay, ang puso at pananampalatayang Kristiyano. Ito yung central heart of our faith bilang mga mananampalataya. Bakit ito ang sentro? Merong apat na sinasabi po dito. Apat na pangunahing aspeto na meron dito. Ano yung aspeto pong ito? Ito yung nagpapatunay ng mga pahayag ng ating Panginoon. Ibig lang sabihin, pinapatunayan na muling pagkabuhay at pagkamisayas at pagkaanak ng Diyos na si Jesus. Okay? Ito ang katunayan na siya ang Misaya. Siya ang anak ng Diyos. Ayon po sa Romans chapter 1 verse 4. Pangalawa, ito ay pag-asa para sa lahat ng mananampalataya, na ibig lang sabihin, tinitiyak ito na ang mga mananampalataya ay makikibahagi sa tagumpay ni Kristo. Kasama po tayo sa katagumpayan. Meron po tayong victory, no? Na kung saan ay sinasabi nito sa Romans chapter 6 verse 4 and 5. At pangatlong kadahilanan, tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Kaya dito ipinakita ang pagwagi ni Jesus laban sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Pang-apat na aspeto po nito, mga kapatid, ito ay pundasyon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ayon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22, ipinapangako nito ang muling pagkabuhay ng katawan ng bawat mananampalataya. Okay? Na mamubuhay muli po tayo. Okay? Kaya merong imbitasyon. Right? May imbitasyon
na manampalataya kay Kristo. Mayroong imbitasyon. Sabi po ng ating binasang teksto, ang sumasampalataya sa akin kahit siya'y mamatay ay mabubuhay. Tandaan po natin, sa mga salita nito ng ating Panginoon ay nag-aanyaya ng lubos na pananampalataya sa Kanya. Na ibig lang sabihin, iniimbitahan po tayo, iniimbitahan ang sinuman na sumampalataya sa Kanya. Bakit? Kasi merong pangako ng buhay na walang hanggan. Na ibig lang sabihin, ang buhay ay tiyak para sa mananampalataya kahit sa kabila ng kamatayan. Mamatay ka man, meron kang buhay na walang hanggan. Okay? At dito winawakas ang takot sa kamatayan. Na kapatid, tandaan po natin, walang sino man ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Mamatay ka man, o mamatay man tayo, ay hindi tayo mapapawalay sa ating Panginoon. Right? Kaya isa po itong pag-asa na meron po tayo. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, mawala ka man sa sanlibutan pong ito, ay muli kang mabubuhay. Kaya inaanyayahan ang lubos na manampalataya ang bawat isa po sa atin. Na ibig lang sabihin, iniimbitahan po tayo, mga kapatid. Merong buhay na walang hanggan ang pangako. Ikaw ay natatakot sa kamatayan. Ito na yung pagkakataon na dapat maging payapa po tayo. At least alam na po natin, lahat po tayo ay darating dyan. Kanya-kanyang panahon lamang. Pero merong pangako na muling mabubuhay. Kaya ang salita ng ating Panginoon na ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang paanyayang ito ay isang buhay na pananampalataya sa Kanya. Kaya sa pagkakataon pong ito, ating suriin ang ating pananampalataya. Na ibig lang sabihin, i-evaluate po natin ang ating pananampalataya. Tandaan po natin, ang tunay na paniniwala kay Kristo ay hindi lamang ikaw ay maraming alam. Marami po tayong alam. O kaya simpleng pagkaalam kay Kristo. Pero ito ay isang malalim pagtitiwala na meron kang relasyon sa Kanya. Ito ba ay nagre-rely po tayo sa ating Panginoon bilang ating tagapagligtas? Isang paanyaya ito sa atin na dapat yakapin po natin ang muling pagkabuhay. Na ibig lang sabihin, ang pangako ng ating Panginoong Hesus na buhay na walang hanggan ay isang malaking comfort sa atin. Ano man ang ating pinagdadaanan o ano man ang iyong dala-dala o ano man ang kinakaharap mo, kamatayan man ito, ay merong tayong kasiguruhan. Even we face of death. Okay? Bilang mga mananampalataya, we should proclaim the gospel. Dahil ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, katulad ng sinabi ko kanina, ito yung sentro ng pananampalatayang Kristiyano. It is the central of Christians' message. Ito yung mensahe na dapat nating ibahagi na merong pag-asa. Sila man ay may pag-asa. That's why we are to be called to worship our risen Savior,
Dahil ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay ito lamang yung isang reliyon na ating tinitignan beyond those different religion na kung saan yung mga leader po nila, hindi nila na-conquer ang kamatayan. At dito ang pundasyon ng ating pananampalataya, this unparalleled truth. Ito yung pundasyon ng iyong pananampalataya. Kaya again, sinabi ng ating Panginoon, I am the resurrection and the life. No, ibig lang sabihin, ay tinatawagan na sino man na mamuhay ng may pananampalataya sa Kanya. Okay? Hindi lamang po ito tinatawag na future of hope, kundi ito yung pangkasalukuyang pag-asa ng bawat mananampalataya. Right? Mga kapatid, kaya napakahalaga po ito. Right? Kahit hindi nga nila naintindihan, talagang sineselebrate nila ito. It means naniniwala sila ito, how much more sa ating mga tunay na Kristiyano. Di ba? Kaya ito yung inaabangan, okay, ng mga tao kapag ganitong kapanahonan. Pero sa ating mga Kristiyano, ito yung pag-asa, ito yung assurance natin because our Savior beyond death ay nabuhay po siya. Na ibig lang sabihin, sinigurado yung ating kaligtasan. No? Merong pag-asa ang sinuman na mananampalataya. Kaya nga tayo inahamon na dapat ibahagi din po natin po ito na sila man ay magkaroon din ng pag-asa sa kanilang kinakaharap. No? Kaya ito yung magbigay po sa atin upang lalo pa tayong nasain, naisin, na ibahagi po ito. Right? Kaya tayo, sila man din ay iniimbitahan na manampalataya kay Kristo. Ngayon, sino ngayon ang aakay sa kanila? Of course, tayo mga nauna ng mananampalataya. Dahil alam po natin na naranasan po natin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay at assurance ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang hamon niya kay Marta, pinaniniwalaan mo ba ito? At naniwala din po siya. Kaya nga ito yung hamon po sa atin. Hamon din po sa kanila. Pinaniniwalaan niyo ba ito? O pinaniniwalaan ninyo yung mga ibang paniniwala. Pero para sa ating mga Kristiyano, tapat na tayo ay naniniwala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito yung kaganapan, mga kapatid. Kapag hindi nabuhay ang ating Panginoon, patay tayo lahat. No? Walang kwenta yung mga ginagawa po natin po dito. It means our faith is futile. No? Walang silbi. Right? Kaya nga ito yung bunga ng pananampalataya po natin. At bunga din ng pananampalataya ng iba. That's why they are eager na tumungo sa simbahan. Nagbigay sa kanila ng devotion bilang isang pinatawad, bilang napatawad. Dapat ito yung magiging devotion po natin. Katulad po ni Marta, di ba? Na siyang naiwan doon sa libingan. Bakit siyang naiwan? Because alam po niya na siya ay napatawad. Kahit tumanggap po siya ng kapatawaran. Sana ganun ang debosyon ng isang Kristiyanong o isang tao na napatawad sa kanyang kasalanan. Nakita po natin ang kanyang pagiging devotion. Sana ganun din po, mga kapatid, ang ating magiging devotion para sa ating Panginoon. Imagine, from death, no? Eh, para sa atin po yun. Ang kanyang ginawa. At yan ay pinaniwalaan po natin na siya ay nabuhay. It means, nagkaroon ng kaganapan ang ating pananampalataya sa Kanya at yan ay Kanyang sinilyuhan
muli sa kanyang pagkabuhay. Kaya ito na yung time, okay, na yakapin natin ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Ihayag po natin ang Ebanghelyo. Sambahin po natin ang ating Panginoon na ating tagapagligtas. Ito yung ating mayaambag po sa atin bilang mga Kristiyano. Hamon po ito sa atin. Hamon po ito sa kanila na siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sa pong paanyaya, muli ito na muli po natin buksan, i-evaluate po natin kung ano ang pananampalataya. At again, imbitasyon din po ito para sa mga wala pa kay Kristo na manampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ihayag po natin ang Ebanghelyo. Ito na lang po yung kulang. Ito na lang po yung kulang. At least sila, pinaniniwalaan po nila. Kaya nga, almost, lahat sineselebrate ang resurrection. Kaya lang, wala sa kanila yung tunay na Ebanghelyo. Kaya hamon po ito, bilang mga mananampalataya, hamon po ito sa atin na dapat po natin ihayag ang pananampalatayang ito. We have to proclaim the gospel. No? Alam po natin na sentro ito ng pananampalatayang Kristiyano. Mensahe po ito ng Kristiyano. No? Kung ikaw ay nasayo ang pag-asa pong ito, we should share to others. Kailangan po natin ibahagi po ito sa mga wala pa kay Kristo. Mga kapatid, again, Happy Resurrection Day. Manalangin po tayo. Salamat po Diyos muli sa pagkakataong po ito na kung saan natunghayan po muli namin ang senaryo na kung saan during the time na kinakausap kayo ni Martha regarding sa kanyang kapatid. Na kung saan, kung napaaga ay dapat nabuhay ang kanyang kapatid. Pero Lord, hindi po iyon ang iyong plano dahil nais ninyong ipakita sa kanila na kayo ang makapangyarihan, hindi ang kanilang paniniwala. Kayo na dapat nilang malaman, kayo ang buhay, muling pagkabuhay. Kaya ginawa niyo po ang pagkakataon pong ito para makilala po nila kung sino kayo, Panginoon, sa pagkakataon pong iyon, na kayo ang may tangan ng buhay na walang hanggan. Kaya sa sino man o Diyos na makapakinig sa mensahe pong ito, wala silang ibang pag-asa, kundi tanging kayo lamang, ang Panginoong Kristo na muling nabuhay mula sa kamatayan at nagbigay ng pag-asa sa sino man na wala pa kay Kristo. Para sa aming mga mananampalataya, this is the time para ibahagi po namin ang pag-asa po nito na meron kami. Amunin namin ang bawat isa na ang si Kristo lamang ang siya magiging daan at ang buhay. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na magawa po namin po ito. Hindi lamang sa kami ay naniniwala sa resurrection po ito. Pagkos may abot din po namin po ito, lalo na po sa aming mga mahal sa buhay, sa sino man na nakadaop ang palad po namin. Ito yung pag-asa na meron kami dahil si Kristo ay muling nabuhay para sa ikaliligtas po namin. Maraming salamat po Diyos sa mensahe na nagpasariwa muli sa amin na muli Diyos ang aming kaligtasan ay nagmumula sa iyo. Sapagkat kayo yung namatay para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay para ipakita o Diyos ang aming pananampalataya at buhay. Again Lord, maraming salamat po sa hapong pong ito at pagpalaan niyo po ng Diyos ang ibang gawain po namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen.